Masigla ang umagang iyon sa silid-aralan ng Grade 4A ng San Bernardo Elementary School. Nakabukas ang mga bintanang kahoy, pumapaloob ang amoy ng bagong imprentang libro at ang ingay ng mga uwian ng daga mula sa bakuran. Dahil Lunes, naka-line up ang mga bata sa harap ng pisara para sa nakasanayang baon checking ni Ma'am Loretta. Isang masinsin at mahigpit na guro na pinininiwalaang ang disiplina ng tiyan ang unang hakbang sa disiplina ng isip. Isa-isa niyang ipinapatawag ang bawat bata. Pinasusuri ang laman ng kanilang plastic na lunchbox. Meron doong inipit na corned beef sandwich, chicken adobo sa maliit na tetra, maging macaroni salad na may cheese. Kapag may kulang, gaya ng prutas o gatas, tatatakan niya ng pulang X ang star chart sa dingding. Habang umuusad ang pila, nakakaramdam na ng pagsikip ng dibdib si Elias Robles, maliit na batang payat na may di kaputian, ngulit maaliwalas na mukha. Nakalugay ang itim na buhok sa noo, kasing laki ng butones ang mga mata at nakasukbit sa balikat ang backpack na halatang nagpasalin-salin na ng may-ari. Sa kanyang mga daliri, dumidikit ang pawis ng kaba sapagkat alam niyang ang dala ng baon ay wala ni kapirasong kanin, ni mahabang biskwit, pawang kapirasong supot lang ng asin at 2 pirasong tinapay na gawa sa tirang harina ng panaderya. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like, i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Ipinilit pa iyon ni Inang Socorro na nagpapagaling sa sipon at hirap huminga dahil sa sipi ng laundry soap kada araw. Kaninang madaling araw pa sumikdo sa isip ni Elias ang posibilidad na mapahiya. Ngulit wala siyang magawa. Magsasayang siya ng oras kung hindi papasok. At kailangan niyang maintindihan ang fractions ngayong linggo upang huwag mahuli sa math bee na pinapangarap niyang salihan. "Sunod! Robles!" Tawag ni Ma'am Loretta, sabay tingin sa listahan at mahigpit na kumpas ng hintuturo. Lahat ng mga kaklase ni Elias, lalo't sina Jeff at Ronron na mahilig ng asar, agad lumingon sa kanya. Nakangising kulang-kulang ang ipin. Bumuntong hininga si Elias, lumakad papunta sa mesa at inilagay ng marahan ang kanyang poverty-stricken na baonan. Mismong lumang lunchbox ng sardinas na nilinisan niya, tinakpan ng eskapol na ginupit mula sa sirang notebook. Binuksan ni Ma'am Loretta ang takip. Tumambad sa silid-aralan ang purong katotohanan. Walang ulam, walang prutas, malagkit na tinapay lang at asin sa gilid na tila gagamitin pang sausawan. "Ito! Ano to, Elias?" Matalim na tanong ng guro, kasabay ng pag-angat ng kilay. "Tinapay lang po, ma'am." Pabulong na sagot ng bata. Nakatungo. Para bang gustong lamunin ng semento ng silid. Mabilis na umingay ang likuran. May pumitik ng ballpen cap, may napangiti at tinakpan ng bibig para hindi marinig ang tawa. Si Jeff nangangaligkin ng dibdib sa panguuyam. Pabulong na sumigaw, "Wow! Tipid meal!" Siniko siya ni Ronron, nag-high five sa likod. "Elias, hindi ka ba nabibigyan ng magulang mo ng tamang pagkain?" Usisa ni Ma'am Loretta, ngulit kapansin-pansin sa tono ang paghuhusga kaysa paggalinga. Nilingon siya ni Elias. Gusto niyang ipaliwanag na 3 araw nang walang hanap buhay ang ina, na sumulat na siya sa guidance counselor para sa feeding program, ngunit hindi pa raw napipirmahan ng prinsipal, na ang tatay niya na si Lando ay nasa malayong lalawigan at hindi na sumulat mula nung masama sa demolition clue. Pero subok na niya, mas maiintindihan siya ng katahimikan kaysa sa masalimuong paliwanag. "Pasensya na po, ma'am," bulong niya, na halos hindi lumalabas ang tinig. Sa halip na maawa, itinuro ni Mang Loretta ang star chart, kinuha ang marking pen at iwinasiwas na makapangyarihang guhit na pula ang pangalan ni Elias. "Isa kang halimbawa, class, na kung hindi ninyo susundin ang takdang pamantayan, madaramdan nyo ang kahihiyanan. Kailangan kumain ng wasto para maging matalino. Hindi pwedeng ganyan lang." Parang sumabog ang katahimikan. Nakatalikod si Elias, nakaawang ang bibig, nangingingib ng luha. Ngulit,
Bago pa man siya makapagsimula ng hagulgol, pumailan lang ng di sinasadyang palansing. Mula sa bag niya, nahulugan ng isang maliit na kahon na gawa ng karton ng sapatos. Pumutok ang takip, nagkumalat sa sahig ang mga pinagdikit-dikit na baryang kinulayan ng Crayola. Mga hugis ng bar graphs, pie graphs at fraction strips na ginupit niyang mag-isa kagabi. Lumapit si Ma'am Loretta. Napakunot noo. Ano to? Pinulot ni Elias ang mga baryang papel. Hinawakan niya at ipinaliwanag sa boses na nanginginig. Ginawa ko po yan kasi sabi niyo po mahirap i-visualize ang fractions kung walang materyales. Wala po akong pambili kaya ginupit ko na lang. Habang sinasalansanan niya, napansin ng guro na bawat baryang papel may nakasulat na denominasyon. 1/4, 1/2, 3/4, 1/5 at may kulay na pantukoy sa numerador. Mayroon pang nakadrawing na pizza slice at isang paboritong laruan, robot na hinati-hati. Pinag-aaral ko po kagabi para maituro ko sa sarili kung paano hatiin. Baka po makakagamit din tayo bukas sa klase. Tahimik ang buong silid. Ang halakhak kanina ay napalitan ng hingang parang hinigop ng aspiradora. Pinipigilan ni Elias ang pag-iiyak. Ngunit nang ilabag niya ang huling baryang papel sa mesa, napasigaw si Jeff ng mahinang, "Ay! Hindi sa panguuyam kundi sa gulat." Dahil nakita niyang isa sa mga Crayola ng barya ay may nakaukit na mukha ni Ma'am Loretta na may hawak na pisara. Isang munting karikatura na halatang iginuhit ng bata upang parangalan ng guro. "Ginawa ko rin po kayo," nahihiyang paliwanag ni Elias. "Para po hindi ko makalimutan kung paano niyo itinuturo." Natigilan si Ma'am Loretta, nakaramdam ng mahigpit na kirot sa dibdib. Hindi niya akalaing sa kabila ng kakulangan, nagtiyaga si Elias gumawa ng sariling learning aids. Isang bagay na hindi niya hinihingi, bagkus inaasahang galing mismo sa paaralan. Dumapo ang katahimikan na mas mabigat pa sa karaniwang sermonya. Ilang segundo lang ngunit parang buong taon sa puso ni Elias. Sa likod, nagsisimulang magaslaw ang upo ni Ronron na tila nagdurusa sa konsensya. Si Sandra, tahimik na kinukuha ang panyo, pinupunas sa mata. Huminga ng malalim si Ma'am Loretta. Binitiwan ng lalagyan ng pagkain sa mesa, iginala ang paningin sa mapa ng Pilipinas sa dingding, saka lumapit kay Elias. Hindi na siya nagsalita, bagkus hinamakan ng balikat ng bata. Naramdaman ni Elias ang paninigid ng kamay ng guro. "Elias," mahinang sabi niya, tila basag na salamin ng boses. "Pasensya na kung napagalitan kita. Minsan akala ng matatanda, higit naming alam pero hindi namin nakikita ang kaya niyong gawin." Huminga siyang malalim, bumaling sa klase. "Mga bata, gusto kong makita ninyong lahat to." Kinuha niya ang Crayola dung baryang papel, itinaas sa ere. Si Elias, kahit wala halos makain, gumugugol ng oras para gumawa ng sarili niyang visual aid. Ibig sabihin nito, hindi hadlang ang kahirapan upang maging mahusay. Ako mismo ang dapat mahiya. Nayuko siya, nanlumo. Sa sandaling iyon, tumulo ang luha ni Ma'am Loretta. Unang beses na nakita ng klase ang guro na umiiyak. Bumangon ng pinakamahiyain sa klase, si Mary Joy. Lumapit, inabot ang baon na sandwich at saging. "Elias, sa'yo na to ha?" Sabay tawa ng mahina, pilit na pilit ngunit may lamang lambing. Sunod-sunod, halos lahat ng estudyante ay naglabas ng tigkakaunti. Makukulay na mamon, choco drink, biscuit. Sina Jeff at Ronron, napahiya, nag-uunahan pang magbigay ng kanilang hotdog buns. Nabuo sa mesa ang maliit na bundok ng pagkaing makukulay.
Hindi makapaniwala si Elias. Humikbi, kinurot ang mata para siguraduhing gising. Siya ang batang ilang minuto lang ang nakalipas ay pinagtatawanan. Ngayoy ginagawaran ng pinakamalaking salo-salong nararanasan sa buhay. Nang hugutin ni Ma'am Loretta ang pulang X mula sa star chart at palitan ng pinakamakintab na gintong bituin, tumindig ang buhok ng bawat isa. Ngunit hindi doon nagtapos. Lumipat ang guro sa dulo ng pisara, isinulat ng malalaki, Fraction Activity, Elias Method. Bukod sa health break, gagamitin natin tuwing math time ang gawa ni Elias at tatawagin natin tong Elias Kit. Palakpak ang mga bata. Si Elias, di na napigil, tumulo ang luha na parang malakas na ulan sa tag-araw. Haluan ng tuwa, hiya at pag-asa. Nang uwian, pinaghati-hati ni na Jeff ang natirang tinapay kay Elias. Hawak niya ngayon ang reserba para kay Nanay Socorro. Sa labas ng silid, bago maghiwalay, tumapik si Ma'am Loretta sa kanyang backpack. Ihahatid kita bukas, dala natin ang lunch mo ha? Tumango si Elias at sa unang beses mula sa namatayang ama, naramdaman niyang may kadena na siyang pwedeng kapitan. Kinabukasan, kumalat sa buong paaralan ng kwentong may batang gumuhit ng lesson kit gamit ang basura at krayola. Tinawag si Elias ng principal para tanggapin ang Ribbon of Resourcefulness sa flag ceremony. Bawat baitang gumawa ng sariling baryang papel at nakiusap pa ang regional office na i-post sa social media bilang halimbawa. Nang dalhin ni Elias sa ospital ang natirang pagkain, kinain iyon na Nanay Socorro na may luha sa mata at sa susunod na dialysis, inalukan siya ng Social Welfare Office ng subsidyo. Galing daw sa rekomendasyon ng isang guro na nakita ang sipag ni Elias. Sa dulo, napatunayan ng batang walang baon na ang tunay na sustansya ay hindi lang mula sa laman ng lunchbox, kundi sa laman ng puso. Kung marunong kang magbahagi ng talino at tiyaga, kahit asin na idinampi sa lumang tinapay ay kaya mong gawing piyesta na magpapaiyak maging sa pusong akala mong batong di matitinag. Mula noon, tuwing may bisita sa eskwela, ipinagmamalaki ng buong grade 4A ang Elias Kit, isang munting alaala na may basbas ng luha at tawa, nagpapaalala na sa pagitan ng gutom at kaalaman, ang kompasyon at pagkamalikhain ng isang bata ang tunay na papawi sa pagkalam at magpapabusog sa buong komunidad. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.